Ito ay ang pelikulang Mission Cross noong 2024. Hello po sa lahat ng nanonood, maraming salamat po sa patuloy niyong suporta. Si Park Kang-mo ay isang house husband. Siya ang gumagawa ng lahat ng gawaing bahay. Siya din ang naglalaba at nagluluto. Nang handa na ang lahat ay pinuntahan niya sa silid ang asawang si Kang Mi-soon. Tulog pa ito kaya sinamantala niya na kumuha ng pera sa wallet. Kaya lang bigla itong nagsalita. Nagdahilan siya na mag-iipon para sa travel fund nila. Na imposibleng mangyari dahil hanggang panunood ng movie trip lang ang kaya nilang gawin. May hangover ang asawa dahil napasobra ang inom nung nakaraang gabi. Kaya pinainom niya ng gamot at tsaa. Pati damit na babaunin ay siya din ang nag-aasikaso. Pagkaalis nito ay pumasok naman siya sa trabaho bilang bus driver sa kindergarten. Isang bata ang naiwan dahil wala pa ang sundo. Para hindi mainip ay naisip niya itong aliwin. Pinaikot-ikot niya ang bus sa gitna ng kalsada. Tuwang-tuwa naman ang bata. Binilinan niya ito na wag sabihin sa ina ang ginawa nilang laro. Si Kang Mi-soon naman ay senior officer sa isang crime department. Ngayon ay pinag-uusapan nila ang tungkol sa isang drug dealer. May clone phone na nakakonekta sa telepono ng lalaki, kaya nababasa nila ang usapan. Gumagamit ang grupo ng coded message para sa kanilang transaksyon. Ang numerong ito ay tumutukoy sa dami ng droga, at ito naman ang petsa kung kailan isasagawa. Habang nagpaplano ay nakatanggap sila ng mensahe. Nasa mismong araw na yun gagawin ang transaksyon. Kaagad nilang pinuntahan ang lugar. Suot ang special stun gun ay inatake ni Min-soo ang unang lalaking sumalubong. Nauna siyang pumasok sa loob, at ginulpi ang lahat ng humarang sa daan. Mas matapang pa siya sa lalaki kung umasta. Siya lang naman ang pangalawang pinakamagaling na shooter sa buong Asya. Natuntun niya ang silid na kinaroroonan ni Ma Chang-gi. Napaghandaan ng mga ito ang kanilang pagdating, kaya wala silang nakuhang ebidensya. Napansin niya ang bakat ng sulat sa papel. Patago niya itong kinuskos ng lapis. Lumitaw ang plate number ng isang sasakyan. Pasimple niya itong iniabot kay Hoon-gi. Pinuntahan nito ang ibang kasamahan, at naghanap sila sa gitna ng napakaraming sasakyan. Sa wakas ay nakita din nila ang hinahanap. Sa loob nito ay may isang bag na puno ng droga. Galit na galit si Chang-gi nang malaman ang nangyari. Binugbog sila ni Min-soo. Pati si Lee Sang ay natakot sa tapang niya. Pagkatapos ng matagumpay na operasyon ay inimbitahan niya ang tatlo sa bahay nila. Kumanta siya na parang sinasapian. Madalas niyang sabihin na pinagtitiisan niya lang pakisamahan ang asawa. Sa kabila nito ay pinagsisilbihan pa din sila ni Kang-mo. Baliwala sa kanya ang mga kalokohan na pinagagagawa ni Min-soo. Sa kabilang dako, makikita si Seon-woo na nagbukas ng isang locker, at may inilagay na flash drive sa loob. Paglabas ay napansin niya na may nakasunod sa kanya. Sinubukan niyang tumakas pero nahuli siya ng mga ito. Hinanap sa kanya ang flash drive. Pero wala siyang balak magsalita. Sa halip ay nangagaw siya ng baril, at nakipagbarilan sa mga ito. Tumalon sa gusali at bumagsak sa bubong ng isang sasakyan. Sa pag-aakalang patay na siya ay umalis na ang mga lalaki. Kaagad na pumunta sa lugar ang grupo ni Min-soo. Lahat ng CCTV sa paligid ay sinira kaya wala silang makuhang ebidensya. Iniutos ni Min-soo na sabihin sa media na namatay ang biktima. Dahil alam niyang babalikan ito ng mga salarin. Sa pinsalang natamo ay hindi pa din nagkakamalay si Seon-woo. Habang namamalengke si Kang-mo ay may babae na pamilyar sa kanya, ang hinahabol ng ilang kalalakihan. Hanggang sa maabutan ito at wala nang matakbuhan. Biglang sumulpot si Kang-mo, at isa-isang napatumba ang mga lalaki. Ang babaeng ito ay si Jang Hee-ju, dati niyang kaibigan. Sa nadampot na gamit ay nalaman niya na buntis ito. Umupo sila saglit para mag-usap. Nagulat siya nang malaman na ang napangasawa nito ay ang isa pa nilang kaibigan na si Jung-san. Hindi mapigilan ni Hee-ju ang umiyak, nang mabanggit na ilang araw nang nawawala ang kanyang asawa. Sa mga oras na yun ay nakanood sa di kalayuan si Dong-soo at Hoon-gi. Inakala nila na may relasyon ang dalawa. Sinabi nila kay Lee Sang ang mga nakita. Si Lee Sang ay diborsyado dahil din sa pangangaliwa ng asawa, kaya eksperto na ito sa ganoong bagay. Dahil hindi nila narinig ang usapan, ay idinetalye na lang nila at ginawa ng sariling kwento. Hindi naniniwala si Lee Sang na magagawa ito ni Kang-mo. Wifey pa nga ang bansag niya dito dahil sa pagiging under.
Narinig ni Minso mula sa kabilang silid ang kanilang usapan. Pinagalitan niya ang tatlo dahil sa pag-iimbento ng kwento, tungkol sa walang muwang niyang asawa. Pumunta naman si Kang Mo sa isang laundry shop, at may kinuhang gamit na nakalagay sa box. Tinanong ng matanda kung babalik na siya sa dating trabaho. Sumagot siya ng hindi, at mabilis na umalis. Nang gabing yun ay hinintay niya na makatulog si Minso. Saka binuksan ang dalang box. May laman itong baril at ilang passport. Dati pala siyang special agent sa Defense Intelligence Command. 6 na taon na ang nakakalipas, sa isang port sa Russia, ay pinamunuan niya ang isang operasyon. Kasama niya ang partner na si Ji Yum-sok. Minanmanan nila ang isang barko na naglalaman ng illegal weapon. Dahil sa biglaang paggalaw ng barko ay nagdesisyon siya na pasukin ito, nang hindi ipinapaalam sa kanilang superior. Nalaman ni Jung-san na unauthorized ang kanilang gagawin kaya nagalit ito. Maging si Hee-ju na kasama nila sa team. Pero hindi na pwedeng umatras kaya nag-focus na lang sila sa misyon. Si Kang Mo ay pumunta sa generation room at naglagay ng electromagnetic pulse na magpapatigil sa makina ng barko. Si Ji Yum-sok naman ay sa wheelhouse. Dito ay nalaman niya na hindi papuntang North Korea ang barko, kundi sa South Korea. Matapos maglagay ng code ay tuluyang nag-shutdown ang makina ng barko. Naghanap ng daan palabas ang dalawa. Si Hee-ju ang nagtuturo sa kanila ng ligtas na daan. Pero sa kasamaang palad ay naputol ang linya. Nahuli ng kalaban si Ji Yum-sok. Pati siya ay iginapos din at pinahirapan. Pilit na hinihingi ang code na inilagay niya. Wala siyang balak ibigay kaya pinahirapan si Ji Yum-sok sa harapan niya. Nang aktong ihuhulog na ito sa kumukulong tangke ay napilitan siyang sabihin ang code. Muling nabuhay ang makina ng barko. Pero sa kabila nito ay pinatay pa din nila si Ji Yum-sok. Dahil sa nangyari ay tinanggalan ng lisensya si Kang Mo. At ibinalik sa pagiging ordinaryong sibilyan. Alam niyang may anomalyang naganap, pero wala na siyang kakayahan na patunayan ito. Ipinangako naman ni Jung-san na hahanapin niya ang mga responsable sa pagkamatay ng kanilang kaibigan. Si Ji Yum-sok ay may naulilang pamilya. At ang batang naiwan sa school bus ay ang anak nito. Palihim niyang binabantayan ang mag-ina mula sa malayo. Muli silang nagkita ni Hee-ju. Nagbigay siya ng regalo para sa bata. Nasa kabilang sulok naman si Dong-soo at Hong-gi, at kinukuhanan sila ng litrato. Sa opisina ay sinabi ni Min-soo kay Lee-sang, ang napansin niyang kakaibang ikinikilos ng asawa. Sakto namang ipinadala ng dalawa ang mga litratong nakuha. Inagaw ni Min-soo ang telepono at nakita ang mga ito. Hindi siya makapaniwala, na ang mabait niyang asawa ay nambababae na ngayon. Isinama ni Hee-ju si Kang Mo sa kanyang tinutuluyan. Dahil sa bantang panganib ay pansamantala siyang nakatira sa safe house ni Jung-san. Bumaba sila sa underground, at ipinaliwanag ang mga nangyayari. May natuklasang slush fund sa defense budget si Jung-san, na lihim nitong iniimbestigahan. Ito ang dahilan ng pagdukot sa kanya. Pati si Hee-ju ay gustong kunin, marahil ay para gawing pain. May nakuha siyang anonymous letter mula sa mailbox. Sa loob nito ay may makikitang numero. Kinontak nila ito at nakipagkasundo na makipagkita kinabukasan sa isang hotel. Hindi naman matanggap ni Min-soo ang natuklasan kaya nagpakalasing siya ng husto. Naroon din ang tatlo para samahan siya. Mas madali pa daw manghuli ng kriminal, kesa paaminin ng isang taong nangangaliwa. Ang kailangan nila ay makahanap ng ebidensya. Pag-uwi ay hinalungkat niya ang gamit ng asawa, pero wala siyang nakitang kakaiba. Paano nga ba mangangaliwa ang taong wala namang pera? Kaya ikinalma niya ang sarili. Dumating si Kang Mo pero wala itong sinabi kung saan nanggaling. Bagkus nagpaalam na gagamitin ang kanilang sasakyan. Gusto lang daw nitong mangisda para makapag-relax. Kinabukasan ay sinundan ni Min-soo ang asawa. Gamit ang sasakyan ng nanay ni Lee-sang, na balot ng gantsilyong bulaklak. Ilang beses silang muntikang mahuli. Pumasok ito sa isang hotel. Nakita nila na nag-check-in ang dalawa. Hindi na mapigil ni Min-soo ang kanyang galit. Matapos malaman ang number ng silid ay handa na siyang sumugod gamit ang stun gun. Pero pilit siyang pinakalma ni Lee-sang. Dahil kung nag-uusap lang sa loob ang dalawa ay mapapahiya lang siya. Kaya nagpalipad na lang sila ng drone sa may bintana. Hindi dinig ang pinag-uusapan sa loob kaya ginawa na lang ni Lee-sang ng kwento.
Lalong uminit ang kanyang ulo kaya sinira niya ang drone. Kasabay nito ay may tumawag at pinagre-report sila sa opisina. Iniwan nila ang kotseng dala na nakaharang sa sasakyan ni Kang Mo. Sila Hee-ju naman ay lumipat sa silid ng taong katagpo nila. Nagpakilala itong si Young Kim na kasamahan daw ni Jong-san sa iniimbestigahang kaso. Ayon sa kanya, ang Ministry of Defense ay bumili noon ng makabagong armas sa bansang Russia. Pero kalaunan ay nalantad na peke ang naging kontrata. At ang pondo ng gobyerno para dito na nagkakahalaga ng 3.5 trillion won, ay ipinuslit ng taong nagngangalang General Park. Napansin ni Kang Mo ang logo sa screen. Kaparehas ito sa logo na nakita niya sa misyon nila sa Russia. Si Jung-san daw ang nagboluntaryo na humawak sa kaso, para mahuli niya ang pumatay kay Ji Young-sok. Bumuo din siya ng panibagong team kaya lang karamihan sa kanila ay napaslang. Pero nito lang ay nakuha nila ng partner niyang si Seon-woo, ang account na pinaglagyan ng nasabing pera. Iyon din ang araw na muntik nang mamatay si Seon-woo. At si Jung-san naman ay dinukot. Pagkatapos magpaliwanag ay ibinigay kay Kang Mo ang lokasyon ni Jong-san. Sa ospital ng mga militar, na nasa gitna ng bundok ito nakatago. Nakuha ng grupo ni Min-soo ang CCTV footage sa lugar kung saan nabaril si Seon-woo. Pagkatapos ay nagmamadali silang bumalik sa hotel para tingnan ang kuha sa dashcam. Nakita niya ang saya ni Kang Mo habang kasama nito si Hee-ju. Kinuha niya ang fingerprint at inalam kung sino ang babae. Nagpakuha din siya ng clone phone kay Hoon-ji para mahuli sa akto ang asawa. Kinagabihan ay hinintay niya itong makatulog. Kinuha ang telepono at kinopya ang mga laman. Kaya lang biglang bumangon si Kang Mo at nakitang hawak niya ang cellphone. Nagkunwari siyang nag-i-sleepwalk para makalusot. Kinabukasan, nakita niya sa clone phone na nasa bundok si Kang Mo. Kasama si Hee-ju ay minamanmanan nila ang lugar na kinaroroonan ni Jung-san. Puno ng armadong bantay ang buong paligid. Si Jung-san ay nasa isang silid, nakagapos at pinahihirapan ng isang doktor. Sa kabila nito ay wala siyang balak sabihin kung nasaan ang USB drive. Binuhay nila ang isang machine at sinimulan siyang kuryentehin. Sa kabilang dako ay nagkamalay na si Seon-woo sa ospital. Sinabi niya ang tungkol sa nakuhang file. Gagamitin sana nila itong pain para malantad ang pagkatao ni General Park. Ang tangi lang nilang alam ay ang simbolong ginagamit ng grupo. Si Kang Mo at Hee-ju ngayon ay nakahanda ng pasukin ang lumang ospital. Pagkatapos mag-message sa asawa ay pinatay niya ang cellphone. Gamit ang fuel truck na naghahatid ng langis sa nasabing gusali, ay madali siyang nakalusot sa mga bantay. Binuksan ang isang manhole at doon siya dumaan. Pinatay naman ni Hee-ju ang ilaw sa buong lugar. Habang si Kang Mo ay umasta na parang baliw, at nagkunwari na nagbabawa sa isang sulok. Inakala ng mga bantay na isa siya sa mga pasyente doon. Kaya pinagtulungan siyang buhatin para ibalik sa loob. Sa silid ay itinumba niya lahat ng nandoon. At nagsuot ng kaparehong uniforme. Gamit ang ID na nakuha ay malaya siyang nakagala sa paligid. Natuntun niya ang silid na kinaroroonan ni Jung-san. Habang pinahihirapan ito ay nawala ng baterya ang machine. Umalis si Godong para kumuha ng panibagong baterya. Sinamantala ni Kang Mo ang pagkakataon na atakihin ang doktor. Kinuha niya si Jung-san at isinakay sa ambulansya. Dadalhin niya ito sa lugar na itinuro ni Hee-ju sa kanya. Nang bumalik si Godong ay ikinabit niya ang bagong baterya at binuksan ang machine. Huli na nang malaman niyang ang doktor na pala ang nakasalang sa upuan. Nakita ni Min-soo ang CCTV footage ng pagdukot kay Jung-san. May naaninag siyang tao na nahagip sa di kalayuan. Sa kabilang dako, ilang commander ang nagtipon sa isang lugar. Darating kasi ang pinuno nila na si General Park. Naroon din si Young Kim, ang kinatagpo nila Kang Mo sa hotel. Dumating na ang pinakahihintay ng lahat na si General Park, na walang iba kundi si Hee-ju. Kasabay nito ay nakita ni Min-soo, na si Hee-ju din ang nahagip ng CCTV. Makikita na ilang matataas na opisyal ang kasabwat. Isa sa kanila ay pinatay dahil sa pagiging sakim. Pinag-usapan nila kung paano mababawi ang account na naglalaman ng slush fund. Narating na ni Kang Mo ang ospital na itinuro sa kanya ni Hee-ju. Isang doktor ang nag-asikaso sa kanila. Sa loob ng silid ay may nakatago na kamera. Si Kang Mo ang naisip ni Hee-ju na paraan, para malaman kung saan itinago ni Jung-san ang file. At hindi nga siya nagkamali.
Dinig ng lahat ng sabihin nito kung saan nakalagay ang flash drive. Mabilis na kumilos ang mga tauhan papunta sa safe house ni Jung-san. Iniwan ni Kang Mo ang telepono niya sa kaibigan. Saka umalis para puntahan ang file. Habang si Min-soo ay papunta din sa nasabing safe house. Naunang makarating doon ang grupo ni Young Kim. Sa handle ng safe box ay naroon ang flash drive. Pagkatapos makuha ang kailangan, ay iniutos ni Hee-ju na patayin ang lahat ng sangkot. Si Jung-san ay tinrurukan ng lason. Nabanggit ng doktor ang kaparehong salita na narinig niya sa torture room. Kaya mabilis siyang kumilos at inatake ito. Tinawagan niya si Kang Mo sa pag-aakalang kasabwat din ito ng grupo. Nabunyag na hindi sila mag-asawa ni Hee-ju. Dahil naglaho ito noon matapos ang kanilang misyon sa Russia. Sa gitna ng usapan ay bumangon ang doktor, at binaril siya sa likuran. Habang si Kang Mo ay binangga ng malaking truck sa daan. Narating ni Min-soo ang safe house at naabutan ang grupo ni Young Kim. Sa gitna ng laban ay tumilapon ng flash drive, pero kaagad niyang naitago. Tuloy ang kanilang laban hanggang sa pareho silang nahulog sa underground. Habang nakakubli ay kinopya niya ang file sa clone phone na hawak. Pagkatapos ay sinira ang flash drive sa harap ni Young Kim. Nalaman ni Hee-ju ang nangyari kaya galit na galit ito. Iniutos na dalhin sa torture room si Min-soo. Nakilala niya agad si Hee-ju bilang si General Park dahil sa tattoo nito sa dibdib. Ayaw niyang magsalita kung saan niya kinopya ang file, kaya tinurukan siya ng gamot. Ipinakita sa video na hawak nila ang asawa niya. Napilitan siyang sabihin kung nasaan ang file. Nang makumpirmang totoo ang sinabi niya ay iniutos nito na patayin na sila. Pero maagap si Kang Mo at naunahan ang kalaban. Saka lumabas suot ang nakuhang uniforme. Pahihirapan na ni Godong si Min-soo nang biglang dumating si Kang Mo. Kaagad niyang napatay si Godong at ang mga tauhan sa paligid. Hindi makapaniwala si Min-soo nang makita ang ibang pagkatao ng asawa. Nakaalis sila doon bago pa dumating ang mas maraming kalaban. Sinundan sila ng maraming sasakyan. Binaril ni Min-soo ang malaking hose ng tangke. Nalaglag ito at humampas sa mga nakasunod na motorsiklo. Pati ang ibang sasakyan ay tumaob din. Nang lubusang makalayo ay huminto sila para mag-usap. Pero ayaw makinig ni Min-soo sa paliwanag. Masama ang loob niya dahil sa tagal nilang nagsasama, ay hindi niya palubusang kilala ang asawa. Inamin ni Kang Mo ang totoo niyang pagkatao. Sa kabila ng galit ay nag-aalala din naman ito sa kanya. Sa huli ay nagkabati din ang dalawa. May mga opisyal ang dumating sa kanilang opisina para mag-imbestiga. Hinggil sa barilan na naganap sa safe house na kinasangkutan ni Min-soo. Bumalik sa safe house ang mag-asawa. Dito ay nat-race nila ang kinaroroonan ni Hee-ju. Hindi makapaniwala si Min-soo nang makitang nasa isang tower ito sa tuktok ng bundok, na napakahirap puntahan. Sa isang silid ay may nakatago na malalakas na armas. Ayaw ni Kang Mo na sumama siya dahil ibang klaseng laban ang haharapin nila. Lahat kasi ng tauhan ni Hee-ju ay magagaling na mersenaryo. Ipinaalala niya na siya ang pangalawa sa pinakamagaling na shooter sa buong Asya. Bitbit ang malaking bag ng sandata, ay sumakay sila sa kotseng hiniram niya kay Lee Sang, na parang pamilyar sa kanyang asawa. Si Kang Mo ay dating bodyguard ng mga VIP personnel. Kaya alam niya na may bunker at VIP exit sa ilalim ng tower. Pinatay nila ang bantay sa harapan at kinuha ang card. Saka pumasok sa malawak na tunnel. Na kapag naligaw ay sa North Korea sila pupulutin. Sumenyas siya sa asawa pero hindi nito naintindihan, kaya sinugod na lang nila ang mga kalaban. Dito ay naipamalas ni Min-soo ang pagiging sharpshooter niya. Nakarating sila sa generator room. Noon ay inililipat ni Hee-ju ang 3.5 trillion won sa iba't ibang account, at malapit nang matapos. Sakto namang pinatay ng dalawa ang kuryente, kaya na-cancel ang transaksyon. Paglabas ng silid ay napakaraming tauhan ang sumalubong sa kanila. Dahil sa parehong bihasa sa laban ay isa-isa nilang napatumba ang mga ito. Naghagis sila ng granada na pumatay sa maraming kalaban. Dahil hindi na kontrolado ang sitwasyon ay nagpasya si Hee-ju na lisanin na ang lugar. Nagulat siya nang makita na halos lahat ng kanyang tauhan ay patay na. Isang smoke bomb ang pinakawalan, at napatay din ang mga kasama niya. Nasagi ang isang tali kaya nagkaroon ng malakas na pagsabog. Sa kabila ng pagtilapon ay pilit niyang hinawakan ang briefcase.
Dalawang tao ang lumapit para alalayan siya palabas. Isinakay sa kotse at kaagad na umalis. Galit na galit siyang sinabi na dapat noon niya pa pinatay si Kang Mo. Nagtanggal ng helmet ang dalawa. Laking gulat niya nang makita na ang mag-asawa na pala ang kasama niya sa sasakyan. Mabilis namang nakasunod si Young Kim at binangga ang kanilang kotse. Nagpang-abot ang dalawang lalaki at matagal na naglaban. Si Min Soo at Hee Ju ay naglaban din. Nabugbog ng husto si Kang Mo at bumagsak. Patuloy naman na naglaban ang dalawang babae. Hanggang sa tumulong si Young Kim at napabagsak si Min Soo. Muling nakuha ni Hee Ju ang briefcase. Sumakay sa kotse at mabilis na tumakas. Napigilan naman ni Kang Mo si Young Kim. Nag-agawan sila sa baril hanggang sa tuluyan niya itong mapatay. Pagkatapos ay hinabol nila si Hee Ju. Gamit ang kakayahan bilang sharpshooter, ay inasinta ni Min Soo ang isang tangke. Nasapul ang sasakyan, dahilan para tumaob ito. Sa wakas ay wala nang takas si Hee Ju. Inalok nito na paghatian na lang nila ang pera, pero hindi sila nagpalinlang. Sa labas ay naghihintay ang maraming militar. Ipinagkatiwala nila ang briefcase sa commander. Pansamantalang inaresto ang dalawa dahil sa maraming shooting incident na kinasangkutan. Pero may gantimpalang naghihintay para sa kanilang kabayanihan. Mula noon ay ipinagmamalaki na ni Min Soo ang kanyang asawa. Di naglaon ay ibinalik sa serbisyo si Kang Mo. At magkasama na ang dalawa sa paglutas ng mga kaso. Huwag niyo po sanang kalimutan na mag-like at mag-subscribe sa aking channel para sa iba pang upload. Maraming salamat po sa inyong oras at suporta.